legit, mga ka-freshers, as in legit. So, talagang para akong kandilang nauupo. Sabi ko, oh my God, paano na? Ano naman na ang gagawin ko? As in, na-scam kami, mga ka-freshers. Hello everyone! Hello mga ka-freshers! It's another day and it's another journey with your teacher, Ka Freddy, at your service. Hello sa inyong lahat mga ka-freshers at October na! Ibig sabihin, malapit na ang Pasko. Kaya naman mga ka-freshers, gusto kong i-share sa inyo ang experience ko sa pagbili ng ticket papuntang Pilipinas. Pero bago ang lahat mga ka-freshers, kung bago ka pa lang sa aking channel, my name is Ka Freddy. I am a Filipino teacher living in London, providing you information about teaching in the UK, life in the UK, and of course, my journey in the UK. Kaya naman, please make sure to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng mga journeys ko. Ito na nga mga ka-freshers ang nangyari. So, nagbabala kaming pumunta ng Pilipinas o nagbabala kaming magbakasyon sa Pilipinas this coming December para naman makapiling ko yung family ko sa Pilipinas. Ang parents ko, ang mga kapatid ko, at ang mga pamangkin ko. Siyempre, mga kaibigan ko na rin na hindi ko na meet. December, mga ka-freshers, siyempre, alam niyo naman, December ay peak season. So, naghahanap talaga ako ng mas murang ticket para papunta ng Pilipinas. So, almost 3 years na rin ako mga ka-freshers na hindi nakakauwi ng Pilipinas. October na ngayon, so medyo late na ang plano ko, pagpaplano papunta ng Pilipinas. Siyempre mga ka-freshers, sa sobrang busy sa work at saka siyempre sobrang busy sa family dito sa London. So, ang hirap humanap ng time. So, at ang hirap din mag-decide kung kailan kami pwedeng pumunta ng Pilipinas. Last minute na kami nag-decide na ito nga, pupunta nga kami ng Pilipinas. Pero wala pa kaming ticket. Ang ginawa ko is naghanap muna kami ng ways para makapaghanap ng mas murang ticket papunta ng Pilipinas. So, ang una kong ginamit is yung Google Flight. So, sa Google Flight kasi para siyang scanner, para siyang yung mga flight portals ba, kayak, yan, yung mga ganyan. Parang safe sa akin na gamitin yung Google. So, ginamit ko yung Google Flight. So, sa Google Flight, so ilalagay mo lang yung kung ilan kayo, kung kailan yung departure date, at ibibigay niya sa inyo yung mga possible airlines at saka yung mga, of course, yung ticket price kung magkano ba pumunta ng Pilipinas. Sobrang mahal ng ticket mga ka-freshers. So, nakakadismaya. Nag-aalangan akong bumili ng ticket. So, roughly mga ka-freshers, ang price range is nasa £7,000 na ngayon. So, October na mga ka-freshers ha. So, ilang buwan na lang, Pasko na. O ilang buwan na lang, December na. So, talagang peak season. At syempre, ang school holidays dito mga ka-freshers, tumataas talaga ang presyo ng tickets. August, yan, tumataas ang ticket yan. Kasi school term break. Lahat ng school term breaks dito mga ka-freshers, kung aalis kayo ng family ninyo at magbabakasyon kayo, mataas ang ticket. Sobrang mahal ang ticket. So, medyo desperado ako mga ka-freshers. Medyo desperado kami makabili talaga ng ticket papunta ng Pilipinas. Actually, dumating sa punto na we're thinking not to go kasi nga sa sobrang mahal. Wala na kaming magawa. Alam mo yun, wala na talagang options. So, naghanap kami, nag-Google kami, nag-search kami sa internet. Of course, bukod sa Google Flight, tinry din namin yung scanner or tinry din namin yung kayak. Yan. Almost pareho yung pareho na bibigay na presyo. Natatakot lang kami is ida-direct ka sa kung booking.com, ayan, pwede kang pumunta sa booking.com or may mga iba't ibang agency, pwede kang bumili ng ticket doon. So, kung ang price sa direct price sa airline company, for example, Etihad, sabihin na natin £5,000 doon sa Etihad, medyo mababa ng konti kung magbubook ka ng ticket mo sa booking.com. So, o sa agency ba, sa travel agency. Nag-isip kami ng paraan, nag-isip kami ng way. So, ang ginawa namin, merong website, it's called Flight, na parang kayak or scanner ba, na flight portal. So, ginamit namin yon. Hindi namin alam na pwede kaming ma-scam. So, madalit sabi mga ka-freshers, na-scam kami.
sobrang nakakatakot. Kala ko, syempre, I'm working in this education sector, tapos nag-upload pa ako ng video about scam. Hindi ko alam na ako na mismo yung ma-scam. So, kami na mismo yung ma-scam. Kaming pamilya yung ma-scam. So, ang nangyari mga ka-freshers, ginamit namin yung website na yon is FlyFlight. We are not really sure kung nag-iwan kami ng phone number. Pero hindi kami nag-sign up. Hindi kami nag-sign up ng kung ano. Pero nag-click kami ng flight doon. Then, nag-direct siya doon sa isang agency. So, hindi namin alam. Hindi namin alam kung legit ba. Hindi namin alam. So, para kami talagang desperate na makapunta ng Pilipinas, makapagbakasyon, makita man lamang ng family ko ulit, or makasama ang family ko this Christmas. 3 or 4 years, mga ganun mga ka-freshers, hindi pa ako nakakapag-celebrate ng Christmas sa kanila. The following day, so nag-search kami like 5th ng October. So the following day, may tumawag sa amin. Binigay namin yung flight details na gusto na, o yung flight na gusto namin, o yung dates na gusto namin na pumunta sa Philippines, at date din ng possible dates na pagbalik dito sa London. So, nag-send siya ng email. Ang domain is travelservicesltd.co.uk. Alright? So, tinignan namin. So, before kaming mag-proceed dun sa travel agent na yon, tinignan namin yung company mismo, kung legit ba yung company. So, we go through the company house. Yung nakwento ko sa inyo mga ka-freshers kung paano nyo malalaman kung na-scam kayo sa jobs ninyo o yung job ninyo dito, o yung offer job ninyo dito sa UK. So, ganun din yung ginawa namin. So, pumunta kami sa company house, sinearch namin yung pangalan ng company, active yung company doon sa company house. It means na nag-ooperate sila. Tapos, tinignan din namin yung ATOL or yung ATOL. Yung ATOL kasi mga ka-freshers, yun yung parang bang certification na safe yung travel agent na magagamit namin. Legit, mga ka-freshers, as in legit. As in wala kang mababakas na scam siya. So, tinignan namin, everything was actually fine. So, ginawa namin is tinawagan namin yung tumawag sa amin para ba mag-confirm kami. So, eto na nangyari. So, tinignan namin din namin terms and condition. It looks to us na para bang okay siya. Legit. Parang sa amin legit. Pero may duda na talaga. Alam niyo ba kung magkano? Ang presyo ay £2,500. Sa apat na yun, apat kaming lilipad papunta ng Pilipinas. Ako na sobrang kayo dito sa London para kumita, 2,500 is okay na. Kumpara sa magbabayad ako ng 8,000, 7,000, 8,000 na flight. Meron pa nga 10,000 mga ka-freshers So, sobrang laki. So, sabi ko sa sarili ko, hindi naman kami bibili ng eroplano. Sasakay lang kami ng eroplano papunta ng Pilipinas. At economy pa yan economy. Hindi naman namin afford na mag-premium economy or mag-business class or first class. Tama na yung economy. Ito na ngayon mga ka-freshers. So, sa sobrang desperado, dahil 2,500 lang siya, so, ang ginawa namin, kinagat na namin. So, ang ginawa namin, ang sabi sa amin ng travel agent is, kailangan namin daw magbayad ng bank transfer. Okay? Hindi naman kami tanga. Okay? Hindi naman kami tanga na magbabayad kami ng bank transfer. So, dito mga ka-freshers, o kahit naman saan, kahit sa atin dyan sa Pilipinas, pagka bank transfer, pag na-transfer mo na yung pera sa recipient, wala na yan sa sender mo. Wala na yan. Hindi mo na mababalik. Hindi mo na makukuha. So, malabo mo na siyang makuha kasi nailabas mo na yung pera. Kasi direct account siya. Ang ginawa namin, sinabi namin na wala kaming perang mailalabas through bank transfer. Okay? So, sabi namin, gusto mo credit card. So, nagbigay kami ng option na credit card. So, sabi ng travel agent, okay, kung credit card ang gagamitin ninyo, meron siyang 2% na increase doon sa fare.
So sabi namin, kinumpute, mga nasa 3,000 something lang siya. So sabi namin, sige, okay, fine. Kakagatin na namin yung 3,800. Mga 3,800 mga ka-freshers. So malaki pa rin ang difference doon sa 8,000 na ticket. Nagsabi na, email nyo lang sa amin yung pangalan ninyo, yung full name and date of birth. Then we're just going to confirm you the tickets in 7 working days. Okay? Kami namang tanga, okay? Nasabi ko na talaga kasi alam mo, hands up ako mga ka-freshers. Kala ko talaga hindi ako ma-scam. Kala namin hindi kami ma-scam. So, naghihintay kami. Hindi ako makatulog, so may duda na ako. Parang merong something na magaganap. Alam mo yon. So, ang nangyari, nag-search ulit ako. So, sabi ko, parang may mali. So, binasa ko yung terms and condition. Ayun nga mga ka-freshers. May mga grammatical mistakes. So, una na yon. Sabi ko, oh my God. Unang strike. Yun din yung sabi ko sa inyo, di ba mga ka-freshers, dun sa video ko about job scam. Yung website, para pang bata ba, na may lumilipad na text box, yung mga ganon. So, sabi ko sa sarili ko, hindi to seryoso. Hindi seryoso yung website o yung company. So, kinlik ko yung isang page, tapos yung link, yung address dun sa taas, sa web browser niyo, makikita niyo yung address mismo. Nakasulat dun sample page. So, nagduda na naman ako. Pangalawang strike na naman. So, sabi ko, mali na to. May mali na to. So, natatakot na ako, mga ka-freshers. Natatakot ako kasi binigay namin yung full name namin at binigay din namin yung date of birth. So, ang nangyari, mga ka-freshers, chinek ko yung website mismo. So, yung domain. So, ang domain is www.travelservicesltd.co.uk. So, mag-ingat na kayo dyan sa website na yan, mga ka-freshers. Inopen nila yung website nila ng 5th of September. Hindi nagkakatugma yung nandun sa company house. So, binalikan namin yung company house. So, dalawang name na ngayon nag-appear. So, merong Travel Service Ltd, which is based I think, sa Manchester. The other one is based sa Glasgow. So, conflicting talaga mga ka-freshers. Conflicting yung nangyari na pangalawang research namin. Ayun, mga ka-freshers. So, nag-conclude na kami na scam kami. As in, na-scam kami, mga ka-freshers. Nung nalaman namin na scam kami, para akong kandila na unting-unting naupos. Hindi ko sinabi sa family ko sa Pilipinas na baka hindi kami makauwi. Oh my God, paano na? Ano naman na ang gagawin ko? Anong gagawin namin? Saan ako kukuha ng 7,000 pounds? Alam mo yun, para sa ticket. Naghihintay kami ng outcome. Naghihintay kami kung etong bang travel agent na to is babalik sa amin at magko-confirm. Wala kaming narinig. So, today is the 12th of October. So, wala na kaming narinig. Alam na namin na na-scam kami. Natakot lang na kami dahil when you give your full name and your date of birth, mga ka-freshers, prone ka na sa identity fraud. So, yung identity fraud is ibig sabihin, pwede nalang gamitin yung name mo, your full name, and yung address para to create yung tinatawag na dummy account para makapag-open sila ng credit card. Alam mo yun? So, pwede nilang gamitin. Like I said, mga ka-freshers, the good thing na ginawa namin that time is sinabi namin sa travel agent na wala kaming perang 2,500 kung gusto mo credit card, freshers. So, parang may protection kung credit card yung gagamitin ninyo. So, every time mga ka-freshers, ito lang, technique lang, or advice lang sa inyo mga ka-freshers, kung magpa-purchase kayo ng services or goods, I'd rather advise you, or based sa experience namin mga ka-freshers, is to use a credit card rather than direct debit o yung bank transfer ba. At least, nakahang yung pera or naka-reserve pa rin yung pera. Protected ka pa rin. Nakakatakot yung identity fraud.
As in, nakakatakot. Kahit hindi namin naibigay yung buo namin, at least hindi namin naibigay yung passport details or hindi namin naibigay yung address. Kasi pag nabigay mo yung home address mo, yung full name at date of birth, ayun na yung pinakamalaking identity fraud na mangyayari or identity theft. Okay? Ingat lang mga ka-Fredsers. So, sa sobrang desperado namin mga ka-Fredsers, nag-search ulit kami. So, ngayon, hindi kami dumaan sa yung mga kayak or scanner. Google Flight is still fine because it's just going to give you like an overview of the possible airline companies na pwede mong pagpilian. So ginawa namin sa sobrang desperado, ayun, bumili kami ng ticket. Bumili kami ng ticket sa isang airline company. Direkta sa isang airline company. Ang mahal. Sobrang mahal mga ka-Fredsers. So, ang flight namin ang ginastos namin sa ticket namin, 4 kaming lilipad, ang ginastos namin is 7,500. Minsan ka lang naman pupunta ng Pilipinas, minsan mo lang mapimit yung family mo, yung mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas. So, parang naisip na lang namin na, sige, pagtrabahuan na lang natin ulit yung 7,500 para lang makapunta ng Pilipinas. So, yun mga ka-Fredsers, yun ang nangyari sa amin. Sa ngayon, yan yung gusto kong i-share sa inyo mga ka-Fredsers. So, sana ingat-ingat lang mga ka-Fredsers. Ingat kayo sa paggawa ng transaction sa online or sa phone. Mag-ingat kayo mga ka-Fredsers. Again, ako mga ka-Fredsers, teacher ako sa IT. Diba? Kung ma-question ninyo yan, teacher ka pala sa IT, bakit hindi mo nalaman yan? Minsan mga ka-Fredsers, desperado ka na. Minsan desperado ka nang makakuha ng mas mura, pero hindi mo alam yung drawback ng mangyayari sa iyo kung yun ang gagawin mo. Hindi mo alam mga ka-Fredsers. Sabi ko nga sa inyo, minsan ko lang mamimit. So, sa isang taon, ang family ko, face-to-face, hindi video call. Yun yung journey ko sa pagbili ng ticket papuntang Pilipinas. So, sobrang mahal. Mag-ingat kayo mga ka-Fredsers at sana subaybayan ninyo. So, gagawa na ako ng weekly vlog ko. So, and preparation. Ano ba yung gagawin kong preparation papunta ng Pilipinas? So, ngayon, medyo positive na mga ka-Fredsers, though mahal, 7,500, direct na siya, direct sa airline company ang ginawa namin. Yun lang mga ka-Fredsers ang gusto kong i-share sa inyo for this episode. So, sana may natutunan kayo for this episode at sana mga ka-Fredsers, maging happy tayo sa Paskong darating. It's bare months now, October na, next month, November na, ilang months na lang at ilang siguro days na lang mga ka-Fredsers ay magpapasko na. So maraming salamat sa inyong lahat mga ka-Fredsers. Again, sana may natutunan kayo for this episode. Please make sure to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng aking journey mga ka-Fredsers. At always remember that every day is a journey. Once again mga ka-Fredsers, my name is Ka Freddy, your teacher at your service.